Actually, nandito yung copy nung kanilang mismong ipinasang complaint. Sa Okay. totoo, wala akong makita. Hindi ko talaga maintindihan kung ano tong Did they make final. it public already? Itong ano? Hindi pa. Hindi pa ata, I'm not sure. Pero ito, official copy. Ang sabi na, number one, Vice President Sara Duterte, President Duterte committed violation of the Constitution and betray the public trust by committing plunder and or malversation. Ang basis was the 500 million pesos confidential funds allocated to the Office of the Vice President. Eh, alam naman po natin, nasa COA pa yan. Correct. Di ba? Pinag-uusapan pa sa COA, of course, nagkaroon daw ng decision, pero yan may proseso pa. Magpa-file ka pa dyan ng appeal, if at all, aakyat ka pa sa Supreme Court. Pwede mo pang i-question kung ano yung mga sinasabi lang culpable violation of the betrayal of public trust. 500 million pesos po to sa COA. Kung titingnan ninyo ang Department of Agriculture, ang suspended and disallowed Allowed. is about 9.5 billion pesos. Ang DPWH is about 17 billion pesos. In the Department of DSWD, kung di ako nagkakamali, 10.5 billion pesos. Ang lahat ng departamento, kasama ang DOH. In fact, ang DOH pa ho. Yes. Oo. Bukod sa 10 billion pesos, more or less, meron pa siyang 125 million pesos na expired medicine. Or about to expire. Yes. About 125 to 150 million. So, ang ibig pong sabihin, may mga violation yung mga, or may mga, ang isang opisina, kasama sa proseso niya, yung pag-aayos sa COA or sa Commission on Audit. Ang tanong, bakit di nila iniimbestigahan kahit isa sa mga departamento? Bakit nakatutok kay Vice President? Yung kanilang iniimbestigahan. And to think, yun ay suspended na and disallowed. At the time, nung iniimbestigahan nila si Vice President, nakapending pa sa COA. Na nakakalungkot, in the middle of the hearing, naglabas sila ng desisyon. Again, para ipitin ang Vice President. At I think, nung time na yon hindi pa nakakatanggap si VP ng kopya nun. Yes. So number Okay. 2, anong sabi niya? 112 million confidential funds, Department of Education. Kuha pa rin to. Pending pa rin to. Violation na daw. O number 3, public trust by corrupting and bribing officials of the Department of Education. May nakita ba kayong ganito? When they were investigating the department, di ba meron silang investigasyon na bigayan ng pera? Oo. May gano'n silang ginawa nun eh. Pero walang sinasabi or walang naging findings. And yet, nandito, one of the violations. Number 4, yung SALN. Sinasabi lang yung SALN. Pabalik-balik ako dyan sa SALN discussion nila. Di ba pagka ho tayo may nakitang, kunyari, attorney, may bahay ka, may kotse ka, may bank account ka, Oo. nakita ko, hindi mo dineklara sa SALN, yun, may violation ka, o file lang kita. May nakita ba kayong ganun? Wala. May sinabi ba silang, may nakita silang ganoong violation? Wala. Ang ginawa nila, pinatawag nila yung AMLA. Tapos sinabi nila, magkano yung pera? Magkano yung pumasok? Magkano yung lumabas? And yung proseso po na yun, ay ganito lamang, para masimplihan natin. Ang sabi na, dun sa bank account, may pumasok na pera. Pagpalagay po, 1 milyon, pumasok. Pagkatapos, meron kunyaring binayaran si Vice President na lagay na natin 999,000. So naiwan 1,000. Oh. Pinagdugtong nila yung 1 million at 999,000. Yun daw ang nandoon sa account. Paano naman nangyari yun? Pagdating po sa bahay, meron kang pamalengke o may sweldo ka 10,000. Nilagay mo. Pagkatapos, gumastos ka, binayad mo sa kuryente, binayad mo sa tubig, binayad mo kung ano man, pagkain. Alam mo talaga sa 9,500 nilabas mo. Ang natira sa pera mo o sa bangko mo, 500 pesos. Pero yung naging hearing nila, dinugtong yung 10,000, dinugtong yung 9,500. Hindi ko maintindihan. Tapos sabi niya, committed high crimes
contracting to murder or assassinate the President, First Lady, and the former Speaker of the House. Napakalinaw po nun eh. Di ba ang sabi ni BP, alam ko papatayin niyo ako, pero pag pinatay niyo ako, meron na rin akong nakausap. Eh sa totoo lang, kwentuhan lang yun eh. Oh, una kwentuhan lang yun. Pangalawa, conditional. Pag pinatay niyo ako, di ba? How can that be a threat? Kahit na away kalye. Oo. Di ba? Sa away kalye. O nag-aaway yung dalawa. Subukan mong gawin yan. Pag ginawa mo yan sa akin, pag pinatay mo ako o sinaktan mo ako, may gaganti pa sa'yo. Conditional yung sinabi mo. O proteksyon. O yun. Baka madamay ka sa kaso niyan. Ito sabi niya, Respondent Vice President Duterte, Oo. committed culpable violation of the Constitution Oo. by the high crimes of sedition and insurrection. Saan? Nagkaroon. Kami na nga, nakasama ni Vice President. Kung minsan, sinasabi namin, nasan si Vice President, ba't hindi nagtatawag? Di ba? Never nagtawag. Nung birthday ni President Duterte, sabi namin kay Vice President, mag-motorcade rally tayo sa Villamor. Hindi walang panawagan ng insurrection kasi ang insurrection po ang ibig sabihin, hahawak tayo ng armas. Babagsakin natin ang gobyerno. Eh si Vice President nag-announce bigla, mataas na ang presyo ng langis, huwag na tayong mag-motorcade. Yun pa nga po nangyari. Lahat ng pagkilos, including the PDP group, sir, pag pagkilos, ni hindi po nakakausap si Vice President. Ha? Mga rally po natin, wala. Ibig sabihin, even at that, yung mga malayang demokratikong pagkilos, hindi nga natin siya nakakasama. Yung pangasabihin mo nga hawak ng armas na lawagan siya, never happened. Respondent, sabi niya, Vice President, Duterte committed betrayal of public trust, graft and corruption, misuse of confidential funds. Ito naman binugtog na nila yung OVP at saka po yung Department of Education. Balik lang po ako sa SALN Di ba ang sabi po nila 6.7 billion? Tapos ngayon lumalabas sabi ni Atty. Manscarpio nagkamali yung 2 billion. Yes. Pero ang katotohanan po, kung titingnan nyo yung opisina ni Vice President, yung violation niya should have started 2022. Pag pinanood nyo po yung video ulit, from 2022 up to date, ang pinag-uusapan lang natin pera, 60 million. Yung in-out pa, mali pa yun. Oo. In-out na nga yung computation, 60 million from 2022. Ang inimbestigahan na kay Vice President, magmula pa nung Vice Mayor siya, 2005. Paano magiging violation yung 2005 na elect yung inyong kaso was the impeachment case is based on when she was elected Vice President. Hindi ako magugulat. Buti na lang, hindi nila sinama. No? College pa si Yun na nga Vice President. Magmula po nun, paraulin niyo po yung impeachment na ginawa po nila. Tapos sabi nila, yun daw, irregularities, procurement. Wala rin po nakita. Ito yung investigation nila sa Department of Education. Responded Vice President committed bribery and procurement. Again, DepEd. Yun na naman ang sinasabi nila. Wala akong narinig o nakita. Kahit naman hindi kaso, na nung panahon ni Vice President, meron silang inilabas. Ayan. So, conclusion, foregoing, nilabas mo na yung kaso. Ngayon, nung last week naman ito naman yung kaso ni Ombudsman. Ni Ombudsman, laban kay Martin Romualdez. Ayun. Ano po yung sinabi dito? Ito malinaw to. Although, syempre, kailangan pang palalimin. Ang una sinabi dito, yung mismong budget process. Klaro ho yun. Pinirmahan nila, may papel yun, may unprogrammed funds, official documents. Ang pangalawang sinabi niya, yung salita ni Saldico. Klaro ho yun. Dahil si Saldico mismo nagsalita and they're taking it as evidence at natutuwa ako na tinanggap lang ebidensya yung kay Saldico. Bakit to klaro yun? Personal knowledge. Humiling si Martin Romualdez, nag-deliver ako ng pera kay Martin Romualdez, naglagay ng pondo kay Martin Romualdez, siya ang kausap ni Martin Romualdez. Pangalawa, ang sinabi dito, yung sinabi ni Gutesa,
Bakit dinuklara yun? Si Gutesa ang nag-deliver sa bahay sa Aguado at sa Forbes Park. And kinuha ko dito yung 18 Marines yung dalawang sinabi. Si Navidad, Sergeant Navidad and Sergeant Esquivel na nag-deliver din doon kay Martin Romualdez. So ito ho, personal knowledge. And then the third part ay yung Dami Corporation. So magmula sa sinasabing source ng pondo, yung budget, at doon sa sinasabi ni Saldi na ako nagbigay, at doon sa delivery ng mga sundalo, malinaw po yun. Ang kailangan na lang po nating makuha ay yung mismong salita ni Saldi. Kasi may ledger si Saldi. Etong flood control project na to, kumita ko, 30 billion. Diba? Doon sa ledger niya, sinabi niya, diniliver ko dito. Nakalista rin kung sino. At yung mga tao na mga sundalo ang nag-deliver ng pondo. So having said that, kami ho sa Mayo 11, May 11, may rally ho kami. Ma'am, ngayon ko lang sasabihin sa iyo, kasama namin yung PDPQC dun sa meeting. Although na pinaalam naman sa inyo, we will be together sa May 11, dyan po sa Kongreso. Mag-rally kami. Of course, alam namin, democratic process to. Ipapasa nila yan, katulad binanggit mo, ma'am. Wala nang batayan to. Talagang politika na lang. Ayaw nila si Sara Duterteng tumakbo sa 2028. Tinatanggal nila sa equation si Inday Sara Duterte. Ang hindi nila naintindihan, nandiyan pa si Mayor Baste Duterte. So, ayan, kasama ko namin Atty. Inton sa Monday, nandun ka dapat. Magkakasama po kami, magrarally po kami dito sa impeachment process. And I'd like to thank PDP because they will be with us. Yung Maisog din, the group of Maisog was there with us So during Rage the will be meeting. there? Rage. Rage. Well, basically, di ba, magkakasama naman tayo. Umbrella naman siya. Umbrella Alright. naman siya. So, marami po magsasalita at i-informal na rin po namin yung mga congressmen nating kasama para lumabas po sila. Alright. Ang napakagandang nangyari dito ho sa atin sa impeachment, bagamat tatalunin nila tayo dahil yung pera pinapagalaw nila. Tatalunin nila tayo dahil tinatakot nila ang mga congressmen na bumoto. Pero ngayon po magkakaroon na ng malinaw na hatian. Sino ang mga kasama natin sa laban hindi lang sa 2028, ngayon pa lang, para makita yung korupsyon na nangyari na hanggang ngayon walang linaw sa tao. Puro impeachment, yung flood control scandal na trilyon-trilyon, naghahanap pa rin ng linaw ang taong bayan, wala pa rin nakukulong, wala pa rin pong kaso, at lalo tigit sa lahat, walang perang na ibabalik sa gobyerno na dapat sana magamit natin sa pagtaas ng bilihin ngayon at sa hirap ng buhay ng bawat Pilipino. Maraming salamat po. Natatakot ako. Natatakot ako. Di ba na dadalawin kita, Mike? Lahat tayo dito, no? Wala tayo, alam mo, it's always the fears that will kill us all. Wala tayong dapat katakutan sapagkat mabuti nang lumalaban tayo ng harapan kaysa pinapatay ka na hindi mo pa alam. Maging makatarungan ang buhay mo dapat all the time. Attorney, alam ko na sagot mo na to, pero gusto ko manggaling mismo. Ay, attorney, hindi pala, mukha ng attorney kasi ito siya. Kasi, usaping legal talaga eh. Tsaka parehong lawyer itong dalawa eh. Attorney Mike? Ay, hindi yan lawyer. Alam mo, sa totoo lang acting like lawyer. si Kong Mike, pag nagsalita, kaya gigil na naman mamaya yan, di umano, si TTO, para safe ako. Sabi ko sa inyo, sa lahat po ng kung nagbabalak po kayong ipadampot, sila lang po, kasi po ako kailangang matira para may magkakapi at saka magdadalo po sa kanila. Araw-araw bago pagkain. Bago ano? pagkain, di ulit siya ng ulam. Mabalik tayo, no? Kay Attorney Mike, nakakatakot na naman tong ginagawa niya. Pero alam mo, saludo ako sa kanya dahil kala nilang panghihinaan ng loob eh. Ang binanatan, pamilya eh. Pag pamilya ang binabanatan, alam mo, nagbumilib ako sa asawa ni Kong, ha? Hindi siya sumagot. Siya sumagot. Alam mo, talagang grabe. Tama lang yan. Kasi hindi ko kinokondena yung mga taong, lalo na kapag kunwari pinagsasalitaan. Yan eye-opener yan. Hindi lahat na naririnig at nakikita. Kala mo, totoong-totoo yun. Porke hawak nila yung media. Kaya kayo, ang dami nyo ngayon
Mukhang fans kayo ni ano. Hinuli ko yung pag-post na yan dahil alam ko magkakagulo dito at saka screen ko mabuti sa baba. Mahirap na baka yung palang kinakawayan ni Kong Mike yun ang dadampot sa kanya. Kailangan protektahan natin yan, no? Yan yung isa sa pag-asa ng bayan, no? At Attorney Mike, Congressman Mike, nalilito na ako sa iyo eh. Kasi lagi ito may resibo pagkabitbit. Ito. Ano mo kung di niya dala-dala yan? Wala tayong kaalam-alam na tinatarantado na pala tayo dun sa kaso na hindi mo maunawaan. Pati si Pratos na nananahimik na ang sarap na chichirya, naging pangalan ng salarin na para ikondena si BP Sara. Alam niyo, ito ay simpleng-simpleng malinaw pa sa mineral water na panggagago sa Pilipino. Di ba? O ayan, harap-harapan na, sinabi na, wala nang kinatatakutan. Anyway, ready na yan, dahil wala lang yan at saka binastos na yung pamilya, ibang usapan na to. Kung ano na, wake up! Pero Penny, ang maganda kasi, di ba, binalidate ni Attorney Mike Operario yung konsepto ng personal knowledge na ngayon binabanggit ni Congressman Defensor. Yung mga nag-testify had personal knowledge, lalo na yung reklamo sa ombudsman. So hindi yan hearsay, hindi yan chismis na sinasabi. Kaya na-validate din yung sinabi ni VP Sara, hindi ba, Antimano 2 years ago, no? Ang may hawak lang naman ng kaban ng bayan, 2 tao lamang. Ayan na ngayon, sila yung nasasaktan. Ang galing talaga ni VP. Talagang naging fans sa'yo ako ni VP. Grabe. Dati na. Alam mo, sa totoo lang, VP, para kang may third eye. Sa totoo lang. Tapos, tatanungin ko, sa tingin po ninyo, Attorney Mike, para po sa inyong dalawa, sa tingin niyo ba justice ba ito o power play lang sa politika? Kasi medyo nasagot mo kanina, pero kulang. Or rapid fire to. Rapid. Power play or politika? Isang Definitely power play. Alright. Kong Mike. Alam nyo, kanina nakita ko lang, may maglalabas kaso na naman sa mga vloggers. Alam nyo na? Lahat pala ng ito, kayo, kung nag-post kayo at kunyari ako'y kinasuhan, idadamay kayo. Ganito ngayon yung kung din kaya yung nag-post kayo. Alin doon? Paano po yung ano yung konteksto niya na Well, yung context was yung matibag recording. yung recording. Okay, may pinaliwanag dyan si Attorney Mike. Yes. Yan. Kanina. So, Oo. ngayon lang natin nakikita yung ganitong klaseng silent martial law. Law. Alam niyo ho, ang kaso ko ngayon, 3, 4 na. And then, kinakasuhan pa rin yung mga lahat. Yung 18 Marines, siguro mga 5 kaso sila, mas madami. Sila Cathy Binag kasama, si Jay Sonsa, yan, kasama yan dun sa naging kaso. Ka Eric, si Attorney Harold Respicio, kasama. I think si Attorney Topacio, may kaso na rin. So, ganito po yung nangyayari sa ngayon. Lahat kinakasuhan. Lahat ng kalaban kinakasuhan. Etong kay Vice President, hindi lang naman to ngayon eh. Nagsimula yan sa pagkidnap kay Pangulong Duterte. Ang unang kailangang magawa, tanggalin si Pangulong Duterte. Diba? Ang una si Kibuloy, kinasuhan. Duterte, kinasuhan. Pagkatapos kinasuhan na po si Vice President Duterte. Lahat ng lumalaban, nagsasalita, kinakasuhan. Yun lang pong kay Gutesa, pumunta ng hearing, kinasuhan. Narinig nyo na yung recording, di ba? Ano nyo na yun? So, ganito yung kanilang ginagawa. Ako ho ang katotohanan, tinakot ako nung nagkaroon ng raid. Ang sabi, ako daw ho ang kukulong. Ang sagot ko sa kanila, gawin nyo. Dapat kahapon pa yan eh. Hindi ho nila ginawa, ang inatake yung asawa ko. Hindi ako makapagsalita kasi yung lawyer ng asawa ko, sila ho yung nag-handle. Sabi ko, pwede, huwag ka munang magsalita tungkol dyan. But conceptually, ano po bang ibig sabihin doon sa kaso? Etong building na to, kasama kami, hindi naman kami yung may-ari, isa sa mga investors. May korporasyon, kasama kami. Maraming nagre-renta sa building na to. Biglang may nakita silang mali o illegal o tinarget talaga nila. At ngayon, ibang grupo ho yun hindi kami yun. Parang dito sa building na to, ito yung PDP. Pag nilusob tong PDP at tinuli,
ginagawa nila, kinakasuhan din nila yung mga may-ari ng building. ng building. Doon ho kami ini-involve. Kami ang isa sa mga nag-invest doon sa building. Pero humahanap talaga sila ng kaso na non-bailable. Yun ang gusto nilang hanapin na kaso sa akin, laban sa akin. And this is not only a power play in Congress, this is not only a power play in the Senate, but they are weaponizing all the agencies of government. BIR, NBI, lalo tigit, no? Ang NBI sa ngayon, Oo. ang iba't ibang ahensya, Mhm. AMLAC, pero yung mga, lalo na ho yung mga kasuhan. NBI. Kasi kunyari ho sa inyo, pag kinasuhan tayo, no, kayo, sabi ko nga kay Ka Eric, awang-awa ako. Ha? Oo. Wala namang pera ang Ka Eric eh. Every time nakakasuhan yan, mag-message ako, tutulong ako sa iyo. Paano pa yung ibang vloggers pag kinasuhan? E di, kahit wala kang kasalanan at mananalo ka naman, yung perwisyo na magbibil ka, kukuha ka ng abogado, dahil bakit? Dahil tayo naging critical? Dahil nagsalita tayo sa flood control? Dahil nagsabi tayo may nakawan? Ganyan ba ang demokrasya? Ganyan ba ang klase ng pamamalakad ng gobyerno? Kahit na po saang desisyon, Korte Suprema ng Pilipinas, Korte Suprema ng Estados Unidos, ang sinasabi, di ba, pag politiko kayo, pag nasa gobyerno kayo, huwag kayong balat sibuyas. Tanggapin ninyo. Dahil ang mga Criticism. pagbatikos, dahil ang mga kritisismo, hindi naman yan laban sa inyo, kundi para maging maayos ang pamamalakad ng ating gobyerno. Kong Mike, may payo si nasabi nyo kasi yung mga kakasuhang mga vloggers. Attorney Mike, yung nasabing palitan ng kuro-kuro between NBI director, Matibag at saka itong isang commentator yata. Ano ang pinakadepensa ng mga vloggers para hindi makasuhan o hindi pumasok sa cyber libel? Lahat ng kaso ng libel, cyber libel man yan or any other form of libel, kapag ang person involved is a government officer or employee, the truth is available as a defense. All right. Kung yung sinabi mo ay mapapatunayan mo na totoo, hindi ka pwedeng kasuhan ng libel. Doon muna sa pag-share. Pag sinare nila yung video na yon, Pag paano makaiwas? pag nag-share ka ng mga video na yan, wag lang kayong magbigay ba ng side comments Yan. or inflicting any wrongdoing to any particular person, ay hindi ka makakasuhan ng cyber libel dyan just because you shared. Just because you Because shared. it is available in the internet. Yung nangyari ito kay Matibag, I think, ang parang magiging punto niya dito, parang because nire-record yung conversation nila nang hindi niya alam. All right. Parang gusto niyang i-angulo ito na parang violation sa wiretapping yung kanyang data privacy kaya but ang may problema dito di yung nag-record ng kanyang audio. All right. si Sabio, di ba? Pero yung mga vloggers na nag-share, kasi nilabas na yan, di ba? Oo, nilabas na na eh. sa social media. Oo. What if you just shared You just it? shared it, so wala kang doon. Wala yan You have no yan. responsibility there. Unless nga, bukod doon mag-share ka pa, may sasabihin ka pang iba na mga libelous, ayun, pwede doon. But ha? just by the act of you sharing that information that is already available in the net, doesn't make you necessarily liable for cyber libel. Yan natip ha sa inyo. Okay? Gets nyo? Mukhang umuusad na ang kaso sa House Committee on Justice laban po kay Sara Duterte, our Vice President. Para po sa inyo, Attorney Mike, solid ba ang kaso o numbers game lang ito sa Kongreso? Ako, na-predict ko na ito kasi 106 lang naman ang kailangan nila. no? Right. So, I suppose that na makukuha nila yung numbers na kailangan nila. But I am predicting that they might not get the same numbers na nakuha nila nung first impeachment. Pag nangyari yon at bumaba ang bilang nito, these are telltale signs na humihina talaga yung administrasyon. Merong mga nasi-share na mga informasyon na magsisirculate daw, ang offer na lang ngayon. Dati kasi sabi ni Congressman Irici, yung first impeachment, it was incentivized,
may pangako ng 150 million. It did not come from us. It came from a member of Congress Yes. na merong pangako na 150 million in the form of yung AIX, Tupad, AKAP, tupad, papamigay, per congressman. Per congressman. Now, that's 150 million at their disposal. Masarap gamitin yan sa election. But with this impeachment, apparently, hindi na maibibigay yung ganong insentibo. Ang sinasabi na lang, ang pangako, yung mga for later release Aha. na pondo. Yung FLR na tinatawag. Tapos, wala nang pangako ng ganong kalaki na 150 million. Okay. Merong mga nagsabi na ang alok na lang daw, parang parang 500,000, gano'n. Sabi ko, kaagatin pa ba ng mga congressman yan pag ganyan? So I think yung mga iba nagsasabi na parang duda sila, hindi sila boboto. Sabi ko naman, baka naman nagpapataas lang ng presyo. Nagtatawaran lang, But there is something happening in Congress right now. Nabasa ko a while ago that si Chua just moved from Yun na nga. Lakas. Lakas to NUP. to NUP. Alright. Okay? Oh. NUP is controlled by Sina Puno, ngayon sa House, Right. ex-President Gloria Macapagal-Arroyo. They are the second biggest political party. Okay. Okay? Ang nakikita ko dito, Ah. this is a movement of abandonment of Martin Romualdez. Okay. So nakita mo nagsi-shift na yung alliances, this is yung sinasabi ko noon pa that the walls of Malacanang is slowly crumbling. Unti-unti yan na natitibag. The moment nag-move na yung mga congressman to different political parties, something is happening. That there is shaking going on. At lahat sila pumuposisyon na kung saan sila mayroong mas malaking oportunidad na manalo uli. Kasi mukhang ang partido ni Martin Romualdez ngayon, because of yung mga recent events, nag-divulge pa siya na parang itinuturo niya na yung presidente doon sa flood control. They're trying to gravitate away from Martin because he no longer represents the seat of power. He's no longer proximate, hindi na siya katabi ng seat of power. Nalalayo na siya. So wala na siyang silbi sa'yo. So aalis sila ngayon doon. Hahanap sila ng ibang posibleng seat of power. Remember, NUP under Gloria is basically most identified si Gloria to be near Sara Duterte Correct. rather than BBM. Now, will this shift away from Gloria Lakas? is Lakas, hindi ba? Pero na siya, sila Puno is identified with NUP. Right. NUP. Oo. Kasi noon, di ba, nagkaroon yan yung kampi. Mga alliances yan. Kampi si Gloria. si Gloria. Hindi naman talaga siya Lakas. Kaya noon, Lakas okay, kampi okay. sila noon. Alright. Alliances lang yan. So, alliances sa politika are made and broken the same day, So, walang yan. Wala kang pangahawakan dyan. Ang titignan mo dyan is how they are shifting. To me, as a political analyst, ang tingin ko dito is that yung mga congressman today, yung iba sa kanila, are now trying to find safe places. So, katulad dito, ito lang naman haka-haka lang naman. Pumirma si Joel Chua dun sa report, Yeah. the House Committee on Justice, endorsing, Yes. may probable cause daw. Tapos biglang lumipat Lumipat. siya. Di ba? Yan ang sinasabi ko naghahanap ka ng safe place mo, You pupusta ka sa kanan, pupusta ka sa kaliwa. Di ba? Hoping na pag mag-roll yun ng dice, may tama ka pa rin kahit paano. So, Tama si Kapen. nag-create ka ng ng safe environment mo wherein you can go multiple directions. Meron kang options available to you. Palit na talaga ng gobyerno. Ito, makikita nyo to habang lumalapit, coming Monday, sa pagbotohan nila dyan. Yes, sa plenary na. Ang masarap obserbahan dyan, paano ang magiging boto ng mga congressman. So, tingnan natin kung maaabot pa nila yung 215, 216 nila before. Oo. Because if they don't, this is a warning sign to the administration that something is terribly wrong with the alliances in the House of Representatives. Now, assume na natin, makukuha nila yung boto to elevate it to the Senate.
there's another question there. Oh. There is a pending Supreme Supreme Court Court case. eh. Okay. Pwedeng dahil si Tito Soto mukhang kating-katina na yung kanyang forthwith di ba? Hindi daw niya susundin yung Supreme Court. Sa pagsilang forthwith, bukas. Umpisahan ko na yan, di ba? So, but here, again, ang burden dito nasa gustong mag-convict kay Sara. They needed 16 votes to convict her. They only have, last count nila, they have 15. So, If sa akin lang naman ito, doon pa nga lang sa committee report ni Ping Lacson eh, hindi hindi ba? sila makakuha ng Hindi mga nga sila charges. nakakuha ng siyam eh. Pito lang. Let us all welcome Congressman Mike Defensor. Ladies and gentlemen, thank you, Kong Mike. Ipagpatuloy natin kasi maganda yung sinasabi na Attorney Mike eh. Mike and Mike. Tayo Ano ngayon. pala, ang title pala ng ating episode 23 Mike and Mike. Mike and Mike before the mic. Double Mike. Oo. Yan na naman, baka bukas may kaso na naman to. So yun, Attorney Mike, no? Yun ang ano ko nga, no? Na doon pa nga lang sa committee report na kailangan siyam, tama? Bago mamadala sa plenaryo ng Senado. Hindi siya makabuo. Hindi makabuo, ito pa kayang impeachment. Akin lang naman yan. Alam mo, Attorney, mahal Yes. tayo. Nabanggit naman ninyo si Congressman Chua. Oh. Di ba? Ayoko magsalita. Okay. It's not that I have a reservation. Oo. Pero yung nakikita nyong transformation ng a matter of oras lang, nag-iba eh. Diba? Alam mo, sabi nga ni Yvette, diba usually love moves in mysterious ways and this time God moves in mysterious ways. And hoping, knowing Joel Chua kung mabait na tao, noon yun. Pero hindi ko alam ngayon kung ano nangyayari. Pero sana, Kong Chua, please, ituloy mo na yan. Ituloy mo na kung ano yan, para sa bayan, para sa tao. At tuloy-tuloy na natin. Yes, Kapeni, maganda kasi second question mo talagang in time for Congressman Defensor. Oo nga. Oo. Yung, isasalang ka agad natin yan. Tubig muna, tubig. Yeah. Okay, yung second question natin, no? Monday, may conference. Okay lang ba? Ikaw na kagad, Kong? Pero marami ka pa nalagpasan, mamaya tayo. Oo. Congressman Defensor, sa totoo lang po, sa impeachment, mas importante po ba ang ebidensya o ang dami ng boto? Kasi kagaling siya sa House eh, no? Yes. Oo. Oo. So, magandang tanong yan kay Ko.